Hi guys, my story today will here. Hi guys. So let's feed her because she's so cute. I like to feed her. But let's feed her. But I love those toys. So wait. I think I don't feed her because guys. Done. Okay, salamat, Michael. Basta may nangyari, nakareport sa JCL sa Instrumenta. Ayan, nagbabalik po ang Healthy Sabado. O mga tanong do, uy, ano muna, happy listening to Melvin Miranda, Millet, Jordan Andres, si Save Bags, ayan, puro mga nanonood sa atin. So I don't Jeff Fernandez. Ako po ay may chronic venous insufficiency. Nararamdaman ko po ang bago sa panty ko pero hindi naman ako naiibig. May posibilidad po dahil sa ilang mga gamot ko na kanyang pinipig. So maraming salamat po. Lagi kong hinintay inyong programa. At marami po akong natututunan. So ngayon, si Doc Joseph naman ang nagbibigay sa atin ng kaalaman. Ayan, si Geraldine Estimo, nanonood din. Go, Doc. Now, we have to see kung ano yung chronic venous insufficiency. Usually kasi nangyayari ito sa mga individual na may problema sa kanilang ugat. No? Depende kung saan ang problema ng ugat mo. Either it's in the limb area, the lower limb, okay? O dun sa mga areas kung saan medyo maselang, lalo na sa ating mga inguinal area, yung mga singit, no? Maaring sinasabi ni Madam dyan na maaring doon sa area na noon, medyo may karoon siya ng mga insufficiency along that area. Kaya ang nararamdaman niya is like yung flow kasi ng dugo, hindi na maganda o meron tayong dapat o kailangan examine like doctor exam para makita natin kung these vessels that are helping or within the context ng ating pagod. Kasi ang pagod natin sinasabi natin, of course, meron din silang mga sistema ng mga blood supply. Pero baka yung mga paligid na mga ugat niya ang may problema, causing already a compromising condition. Ibig sabihin na lagi ko sinasabi ni Jim is like, kasi ang mga struktura natin ay sila mga adjacent to each other. So, minsan kasi ang symptoms pare-pareho. So, kailangan ma-define natin ito ba ay truly sa ugat lang o may kinalaman sa pantog o ugat ng pantog. O yan, si Suzen Tan Santos. Ayan, nanonood sa atin. Dok, meron ba na yung pagkakataon yung tatanggalin? Dapat ang pantog. Pag may mga tumor ka na malaki at panay na ang pag-ibig ng dugo and you find that pantog unsolvable, hindi na masisave, then we resort to cystectomy. Ibig sabihin, pinapalitan pantog, pinapalitan natin ng what do I do now because it's too boring?